Nagbabalik ang unang balita, natagpuan patay ang isang preso sa Bilibid na 2 araw nang nawawala. Ayon sa pamunuan ng NBP, isang kapwa bilanggo ang umamin sa pagpatay po sa biktima. Narito ang report ni James Velasquez. Matapos ang 2 araw na paghahanap, bangkay na ng matagpuan ng presong si Brian Peña. Sa tulong ng tip na isang preso, natagpuan ang labi ni Peña na nakabaon sa lupa sa ilalim ng kubo ng isang kapwa preso at kasamahan sa Sputnik Gang. Tumanggi muna pangalanan ng pamunuan ng New Bilibid Prison na suspect na siya nakatira sa kubo, pero inako na raw niya ang krimen. Base sa investigasyon ng NBP, nagtamo ng saksak ng balisong sa tagiliran ng biktima. Siya po ay naniniwala na yung ang namatay, siya po ang nagpupunta sa kanyang kubol at nagnanakaw ng kanyang gamit. Yung nawawala po kasi ang kanyang alkansya. Tuloy naman ang paghihigpit ng Bilibid sa mga preso nito sa gitna ng investigasyon ng DOJ Fact-Finding Panel kaugnay sa paglabas ng Bilibid ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Aungkat sa pagdinig kung paano nakatakas ang umano'y Taiwanese drug lord na si Frank Chua noong 2004. Nawala si Chua matapos dalhin sa ospital dahil sa pananakit sa dibdib. Sabi ng fact-finding panel, tila nilihim daw ito sa publiko. Ayon naman sa Bilibid, naimbestigahan na ang mga bantay ni Chua. Yung 2 guard, yung isa namatay na siya. Yung isa is still ongoing yung trial niya. Kasunod ng investigasyon, pinahihigpitan na ng panel ang pagbibigay ng living out privileges sa mga preso. Dapat daw para na lang ito sa mga matatanda at mahihina na maglalagi na lang sa piitan ng 1 taon pababa. Posible rin daw irekomenda ng panel sa Pangulo ang paglilipat ng New Bilibid Prison sa ibang lugar, pagpapalit ng mga gwardya nito at pagtulong ng Philippine Army sa pagbabantay. Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. Ilang pasahero walang reklamo sa 3 araw na pagsasara ng 6 na istasyon ng LRT Line 1. Basta raw siguraduhin lamang na mapapaganda ang serbisyo nito sa mga biyahero. May live report si Dano Tingkong. Dano? Rhea, ngayon ang huling araw ng operasyon ng 6 na estasyon ng LRT Line 1 bago pansamantalang isara ng 3 araw para magbigay daan sa signaling system integration nito. Simula bukas hanggang sa Lunes, sarado ang mga estasyon ng LRT Line 1 sa Abad Santos, Arpapa, 5th Avenue, Monumento, Balintawak at Roosevelt. Ito ay bahagi ng gagawing integration sa signaling system ng North Extension Project na sakop ang mga estasyon ng Balintawak at Roosevelt sa existing LRT Line 1 system na sakop naman ng mga estasyon mula Monumento hanggang Baclaran. Dito sa Monumento Station ng LRT 1, alas 5 pa lang ay sunod-sunod na ang dating ng mga pasahero. Dahil kinakailangan nilang dumaan sa X-ray check ng LRT bago makapasok sa mismong estasyon, dito na ipinaskil ang maliit na papel kung saan nakasaad ang abiso ng pansamantalang pagsasara. Magugunit ang kabi-kabilang aberya ang naranasan sa LRT Line 1 kamakailan. Ang mga nakausap namin pasahero nakaranas daw ng mga problema sa ilang taon nilang pagsakay ng LRT. Tulad na lang ni Jonathan Rojas na 6 na taon na raw sumasakay ng LRT papunta't pauwi mula sa kanyang pinagtatrabahuhang fast food chain sa Recto at sa inuuwian niya sa Malabon. Kadalasan daw kapag tumitirik ang tren, napipilitan siyang bumaba at sumakay na lang ng jeep para hindi mali. Ganito rin daw ang magiging diskarte niya simula bukas sa pagsasara sa pansamantalang pagsara ng operasyon ng LRT Line 1. Okay lang naman daw sa kanya ang pansamantalang pagsara kung masisiguro nito na hindi na mauulit pa ang mga berya sa operasyon ng tren. Si Aling Lenny naman, 13 taon na raw sumasakay sa Monumento LRT Station. Gaya ni Jonathan, ito na raw ang nakagawian niyang sakyan dahil bukod sa mas mabilis, mas nakakamura raw siya. Pero kahit siya hindi na raw naninibago sa tuwing titirik ang sinasakyan niyang tren, minsan pa nga raw masyado matagal daw bago dumating ang tren sa kanilang estasyon. Kaya daw kahit siya, okay din daw sa gagawing pagsasaayos ng LRTA sa signaling system sa kanilang mga estasyon. Hindi mo na lang sila kasi nga ganun. Pakwento naman, ano yung mga naranasan mo dati dito? Eh di ano, ayun, automatic late ka na. Kasi wala ka naman magagawa. Kaya minsan, ang tagal-tagal dumating ng mga train, dami-daming tao, ayun. Minsan, mababa talaga ako, nag-jeep na lang ako. Kasi mas maaga talaga akong gigising, mas maaga ako matutulog mamaya. Eh, agahan na lang para makarating ng maaga sa pupunta. Okay. Naipangal. Reyes, para naman maibsan ng sakit sa ulong idudulot ng pansamantalang pagkaudlot sa operasyon, magpapakalat ng shuttle buses ang LRTA na magpapabalik-balik sa mga saradong estasyon
para sumundo at maghatid sa mga pasahero. Ayon sa LRTA, nauna na nilang sinabi na inasahang nasa 4 na milyong piso ang malulugi nila sa naturang maintenance. Sa tinataya namang 280,000 na pasahero ang maapektuhan sa naturang maintenance. Ayon sa LRTA, ayon sa datos nila, ito ang bilang ng mga pasaherong sumasakay tuwing weekend mula Abad Santos hanggang Roosevelt Stations. Balik sa Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nagulat live mula sa Monumento. Dahan-dahan sako ng black corals na ipupusit umano sa China, nasabat ng Bureau of Customs mula sa isang cargo vessel sa Cebu. Kabilang ang Black Sea fan coral sa listahan po ng endangered species. Narito ang report ni Claire Delfin. Nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang halos 700 sako ng mga Black Sea fan corals na nasabat mula sa isang cargo vessel sa Cebu nitong May 19. Idineklarang mga scrap metal at nakakonsign ito sa isang fictitious junk shop doon. Mula raw sa Zamboanga City ang kargamento. Ipapadala sana sa Maynila pero dinivert sa Cebu nang mahuli dito sa Maynila ang mas malaking shipment ng black corals at stuffed pawikans nito lang May 11. Ayon sa Bureau of Customs, sa China daw sana ang destinasyon nito. Malakas daw ang demandang black coral doon dahil sa paggawa ng fashion accessories. Hinala ng otoridad sa reef complex sa Sulusi, hinango ang mga ito. Nagko-cover ito ng halos 2 land area ng Metro Manila para makakakolekta ka ng ganitong karaming corals. Suspetsya ng Bureau of Customs, isang multi-million peso industry na sa Pilipinas itong illegal marine trade. Pero bukod sa kulang sa kagamitan at tao ang Customs Police, naging hadlang na rin daw ang ating batas sa pagpuksa sa illegal na negosyong ito. Isa ang Pilipinas sa 7 bansang may pinakamagandang biodiversity sa Asia. Kabilang ang black coral sa threatened at endangered species na ipinagbabawal hulihin. Ang parusa sa mga lalabag, kulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at multa ng hanggang 2,000 piso. Napakagaang parusa raw kung ikukumpara sa milyon-milyong pisong kikitain sa ganitong negosyo. Kailangan natin reviewin, lalo na sa mga mababatas natin, reviewin na dapat dagdagan ang penalty ng mga traders at saka mga tao na naninira ng natural resources natin. Kaya naman ang BFAR, umapila sa publiko na tulungan silang labanan ang ganitong uri ng poaching activities. Ang mga ginagawa daw fashion accessories, katumbas ay pagkasira ng ating yamang dagat. For the marine species such as finfishes, coral reefs represent their residences. If you reduce the coral reefs, then you are reducing the biomass that we can utilize as food. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Batang naligaw sa Gobi Desert sa China natagpuan matapos ang ilang araw na paghahanap. Mahigit 100 sundalo at residente ang nagtulong-tulong para hanapin ang 2 taong gulang na batang babaeng si Guli. Nang matagpuan, gutom na gutom at nanghihina na raw si Guli kaya't agad nila itong dinala sa ospital. Maswerte raw ang bata dahil hindi siya inatake ng mga lobong gumagala sa disyerto. Naligaw daw ang bata matapos gumapang palabas ng bahay. 2 tao patay sa magkakasunod na pagsabog sa Jiangxi, China. Isa sa mga namatay ang mismong suspect sa pagsabog. 10 pang naiulat na nasugatan. Naganap ang mga pagsabog sa ilang tanggapan ng gobyerno. Hinala ng mga otoridad, paghihiganti sa gobyerno ang motibo ng mga nasa likod ng pagsabog. Galit umano ang suspect matapos ma-demolish ang kanyang bahay. Wala pang ibinibigay na pahayag ang Chinese government ukol sa insidente. Oras na po para sa unang chika at narito na si Luan D. Luan! Salamat, Igan. Scotty McCreery itinanghal ng bagong American Idol. Si Scotty ang pinakabatang nagwagi sa phenomenal reality singing competition. At para sa mga di nakapanood, i-replay po ang season finale sa Sabado at Linggo ng gabi sa GMA News TV. Narito ang ating unang chika. Matapos maging mentor sa isang naunang episode, nag-perform sa Idol finale si R&B superstar Beyonce kasama ng top 13 Idol ladies. Kasama sa kanila ang half Pinay na si Thea Megia.
Siyempre, bumida rin ng Idol Boys na kumanta naman kasama ang pop rock singer na si Tom Jones. Pati yung Idol judges nakihataw. Si Jennifer Lopez, sexing sumayaw sa kanta ng kanyang singer hobby na si Mark Anthony. After J-Lo, todo rock naman muli si Steven Tyler. Inabangan din ang performance ni Lady Gaga na nagpatihulog pa sa ending ng kanyang song number. Ang Idol contestant na si Casey Abrams, nakaduet ang comedian na si Jack Black. Habang ang second runner-up na si Hailey Reinhardt, kasamang kumanta ang 50s balladeer na si Tony Bennett. Si dating Idol winner Carrie Underwood naman ang nakaduet ng Final 2 contender 16-year-old na si Lauren Alaina. Habang ang country singer na si Tim McGraw naman ang ipinares kay Scott McCreery. In the end, ang 17-year-old na si Scotty ang nanaig sa youngest ever matchup in Idol Finals history at ngayon tatawagin ng bagong American Idol. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. Samantala, house arrest ng troubled actress sa si Lindsay Lohan formal nang nagsimula. Kusa niyang sumuko sa jail authorities ng Los Angeles para simulan ang sentensya ng kanyang jewelry theft case. Kinabitan muna siya ng electronic monitoring anklet bago pinauwi. Nauna na siyang nasentensyahan ng 4 na buwang pagkakakulong dahil sa kaso. Pero matapos makita na eligible for house arrest si Lindsay, posibleng umabot lang ng 17 araw ang kanyang parusa pero depende pa rin ito sa kanyang magiging behavior. Bukod dito, 480 hours of community service pa ang kailangan niyang bunuin. At yan po ang first batch ng ating morning chikahan. Stay tuned dahil marami pa tayong pagsasaluhang showbiz news. At hirit namin mamaya, trailer truck tumagili sa Quirino Avenue sa Pantacan, Maynila. At 2 pulis patay sa pamamaril sa Balayan, Batangas. Narito na po Susan Enriquez, nasa Panghulo Elementary School sa Malabon. Susan! Yes, maraming salamat Arnold. Ito, mabuti na lang, malalakas